So, ang ating pong mensahe po sa hapong ito ay patungkol po sa pagpaparangal sa ating Panginoon, honoring Christ. Dito po sa John chapter 5, verse 23, ito po yung nasa salitang banyaga. Mabasahin po natin sa ating wika, o kaya sundin po nyo sa mga Biblia, kung binabasa nyo sa inyong mga upuan. Dito po sa John chapter 5, verse 23, ito ay isang bagay na dapat nating unawain. At yung ibang mga sign ng pananampalataya, hindi na kinikilala yan. Basahin natin. Upang parangalan ng lahat ang anak, nagaya rin ng kailang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak, ay hindi nagpaparangal sa Ama na sa Kanya ay nagsugo. So ito po ang ating talata sa ating wika. So ibig sabihin, ito ay patungkol po sa pagpaparangal sa ating Panginoon. Sinasabi rito ng ating Panginoon na ang pagpaparangal sa anak ay katulad ng pagpaparangal natin sa Ama. Marami pong mga grupo na hindi naniniwala ng ating Panginoon ay Diyos. Pero dito po sa talatang ito, by necessary inference, kung pinaparangalan natin ang Ama bilang Diyos, ganyan din kaya pagpaparangal natin sa anak, sabi rito sa atin. So, kailangan natin parangalan ang anak, katulad ng pagpaparangal natin sa ating Amang nasa langit. So, ang pinag-uusapan rito ay honoring Christ, so pagpaparangal sa ating Panginoon. Minsan, mahalaga sa ating pag-aaral, kailangan natin unawain yung paunahing salita. Ang paunahing salita rito ay honor, pagpaparangal. Mapapasin po natin dito, ito isang medalya na nakita ko sa internet ng isang sundalo kapag siya ay napatunayang may katapangan, valor, mayroong katapangan sa digmaan. Siya binibigyan ng parangal. Ang mga sundalo, pagka sila po ay nasa seremonya at sila ay naka-uniforme, hindi pagkaraniwang uniforme, kundi uniforme patungo sa seremonya, ando doon ang kanilang medalya. Yun ay karangalan sa kanila dahil sa kanilang katapangan bilang mga sundalo. Yun ang ibig sabihin ng honor, pagpaparangal kanya. Because kung ito po ay sa pangalan o noun, high respect, great esteem. So isang mataas na uri kanya ng respeto, pagpaparangal kanya. So ito man po ay pandiwang verb, regard with great respect. Binibigyan natin ng dakilang pagpapahalaga. Sa salita Grego, ito ay galing sa salitang timao, na ibig sabihin to value. Binibigyan natin ng kahalagahan kanya. Kapag pinaparangalan natin ang ating Panginoon, pinaparangalan natin ang Diyos, pinakikita natin ang kailang kahalagahan sa atin. Ibig sabihin na. So, kailangan nating parangalan ang ating Panginoon, yung payutos. Doon po sa talata binasa natin, may tatlong bagay na itinuturo sa atin. Number 1, lahat ng tao kailangan nilang parangalan ang anak, katulad ng pagpaparangal nila sa Ama. Ito yung nagpapakita ng pagkapantay ng anak sa kanyang Ama. Hindi kung hindi sila pantay, hindi natin pwedeng parangalan ng anak na katulad ng pagpaparangal natin sa Ama. Halimbawa, kung pinaniniwalaan na ang ating Panginoon ay tao lamang, so hindi mo pwedeng parangalan ng Panginoon katulad ng pagpaparangal sa Ama. Sapagkat ang Ama ay Diyos, at kung pinaniniwalaan si Kristo ay tao lamang, hindi pwede yun. Pero kung pareho silang Diyos, kalagayan, pwede yan. Kapag sila pinaparangalan natin bilang Diyos. So, minsan, nagpapakita ng pagkapantay. Kahit mismo ng ating Panginoon, sinabi niya na siya'y pantay sa Diyos. Dito po sa John chapter 5, verse 20 sa ating wika, sapagkat minamahal ng Ama ang anak, na sa kanya pinakita na lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa sa mga ito, ang ipapakita niya sa kanya upang kayo mamangha.
Sapagkat kung paano ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din ang binubuhay ng Anak ang sino mang nais niya. So doon makikita natin ang isang kapangyarihan ng Ama ay kanyang binubuhay mga patay at nagbibigay buhay sa kanila kanya. Gayon din kanyang anak, meron din siya ganong klaseng kapangyarihan, siya nagbibigay ng buhay kung kanina ibigin kanya. So sinasabi ng ating Panginoon, kung anong kapangyarihan ng aking Ama, gayon din ang aking kapangyarihan kanya. Yun sa John chapter 10 verse 30, sinabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay isa. Hindi sinasabi ng talata na siya rin ang Ama. Hindi sinasabi yun. Ang sinasabi ng Panginoon, kung paano ang Ama, ganoon din ako kanya. Kaya sinabi niya, I and the Father are one. Kami nagkakaisa kanya. Ito pong sinabing ito ng Panginoon, ang naging dahilan kung bakit nagalit ang mga Hudyo. So sinabi ng Panginoon. Kung tutukayan po na sa John chapter 10 verse 31, pagkatapos pagkitin ito ng ating Panginoon, muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya batuhin. Sa ilalim kausan ni Moises, kapag isang tayo na patunayan ng kasala sa 2-3 saksi, siya babatuhin hanggang mamatay. Yun ang kailang death penalty. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin niyo ko kanya? Anong kasalanan ko sa inyo? Sabugot sa kanya mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aakin na Diyos. So, isabihin, ang isang Panginoon sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Kung paano Ama, ganyan din ako, sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, kapag hindi natin pinaragalan ang Anak, katulad ng pagpaparangal natin sa Ama na nagsugo sa Kanya, nagkakasala tayo. Pagka hindi natin pinarangalan ang Anak, hindi rin natin pinaparangalan ang Ama. Yun ang makikita natin na nagsugo sa Kanya. Kung titingnan po natin, ang tanging paraan para makarating tayo sa Ama ay sa pamamagitan ng Panginoon. Walang ibang paraan. Sabi nga po sa John chapter 14 verse 6, at sinabi niya sa kanila, ako ang daan, ako ang katotohanan at buhay. Walang sino man na makakarating sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko niya. Ibig sabihin, hindi tayo makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin siyang parangalan. Otherwise, hindi rin tayo makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya kung hindi natin pinaparangalan ang ating Panginoon, nagkakasala tayo sa Diyos. Kapag nireject natin ang Anak, nireject din natin ang Ama. Hindi natin kinikilala ang Anak, ayon sa katotohanan kung sino siya, tinatagyan din natin ang Ama. Sabi ng Panginoon, sino mang basahin mo na sa Matthew 10:33, sabi sa Ingles, but whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. Kapag hindi natin ipinakilala sa mga tao ang ating Panginoon, itatakwil tayo ng Panginoon. Basahin po na sa eksaktong talata. Ngunit sino man magkaila sa akin, sa harapan ng mga tao, ay pagkakaila ko rin naman sa harapan na aking Ama na sa langit. Kaya kung hindi natin pinaparangalan ng Anak, hindi rin tayo parangalan ng Ama. Pag tinanggihan natin ang Anak, tinatanggihan natin ang Ama. Siyempre, sapagkat una, sila'y bantay. Pangalawa, sinugo lang ang Ama ang Anak. Kailangan lang yung tanggapin ng Anak dahil sinugo ng Ama at kailangan natin parangalan. Katulad ng pagpaparangal natin sa Ama. Ngayon, ang tanong, paano natin parangalan ang Panginoon? Ito isang utos. So, kailangan natin gawin. Isang bagay makikita natin sa pamagitan ng pabuting pagpapahayag by making the good confession. Pag sinabi natin confession, hindi yung nakagawa natin na nagko-confess tayo sa pare sa ating mga pagkakasa. Hindi yun. Kundi pinapahayag natin sa ating bibig, kinikilala natin kung sino ang ating Panginoon. Dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12,
sinulatan po ni Pablo, si Apostol Pablo, si Timoteo, at itong sinabi niya. At basahin po natin sa ating wika, ano po? 1 Timothy chapter 6, verse 12. Makipaglaban ka ng mabuting pagkikipaglaban ng pananampalataya. Pangawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Si Timoteo po'y Kristiyano, di ba? Nang siya naging Kristiyano, ipinahayag niya ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi kanya. So, di pinagkaila ang ating Panginoon. Tinanggap niya ang ating Panginoon at kanyang pinahayag kanya. Sa verse 13, sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo na nagpapatutuan ng mabuting pagpapahayag sa harapan ni Poncio Pilato, inaatasan kita kanya. Ang ating Panginoon, siya'y nagbigay ng pahayag sa harapan ni Poncio Pilato kung sino siya. Yun ang makikita natin, mga kapatid. Hindi natin kayo pwedeng ipagkaila kung sino siya. Alam mo, sinabi ng ating Panginoon kung sino siya. Dito po sa Mark chapter 14, yung pong Sanhedrin, yung pinakamataas na korte sa mga Hudyo, gusto nilang bigyan ng paratang ang ating Panginoon. Wala silang makitang kasalanan. At sila ay gusto magbigay ng paratang sa ating Panginoon. So, tinanong nila yung Panginoon. Sabi natin, sa Mark 14 verse 61 hanggang 62. Mahaba po itong talatang ito, kabanatang ito, mga kapatid. Ito ang mababasa natin sa Tagalog. Ngunit siya tumahimik at hindi nagsalita ng anuman. Yun ang nakahula sa Isaias. Tinanong siya muli ng pinakapulong pari at sinabi sa kanya, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng pinagpala? Alam po yung mga kapatid, since at Christ, ang ibig sabihin po nun, yan ang pinili. Meron pong piniling tagapagligtas, yan ang ating Panginoon. So, tanong ng pinakapulong pare, ikaw ba ang pinili kanya? Ang anak ng pinagpala kanya. Ang sagot ng Panginoon, basahin natin sa verse 62, sinabi ni Jesus, ako nga kanya. At makikita ninyo anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga halapap ng langit. So sabi niya, hindi lamang siya Kristo, kundi dahil makikita ninyo kanya na ang anak ng tao ay nakaupo sa kanang kamay ng kapangyarihan. Pag sinabi natin kanang kamay, ibig sabihin, taglay mo ang buong kapangyarihan kanya. Dito po sa ating natural na kalagay bilang tao, ang ating lakas nasa ating kanang kamay kanya. At dating sa mga lapat mula sa langit kanya. Dating ang panahon na ahatulan niya sa kalibutan. So, pinahayag ng Panginoon na siya ang Kristo kanya. Pangalawa, nang tanungin siya ni Pontius Pilate kung siya isang hari kanya. Sa John chapter 18, verse 37, ang sabi ng ating Panginoon, siya isang hari kanya. Sabi po natin sa Tagalog. Sa verse 37, sinabi siya kanya Pilato, kung gayon, ikaw ay hari kanya. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi ako'y hari, ako'y pinanganak dahil dito, at dahil dito ay pumarito ko sa libutan upang magpatutuo ng katotohanan, ang bawat isang panig ng katotohanan ay nakikinig sa ating tinig. So ipinahayag ng ating Panginoon na siya ang pinili, ang Kristo, at siya rin ang hari kanya. Siya yung dakilang pagpapahayag na ginawa ng ating Panginoon. Dahil po sa mga bagay na ito, kaya siya pinatay. Kaya sinabi niya ako, Kristo, at ako kanyang hari kanya. Si Pedro, ganun din. Ipinahayag niya na siya ang Kristo kanya. Dito sa Mateo chapter 16, verse 15. At sinabi niya sa kanila, ngunit sino? Kayo kanya. Sino ako kanya? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, the Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. So ipinahayag ni Pedro kung sino ang ating Panginoon. Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay kanya. Si Pedro, pinahayag po niya yun. Makikita rin po natin si Apostle John.
Ang pagkasulat po ni Apostle John sa kanyang sulat sa Ebanghelyo ni Apostle Juan, gusto niyang ipakilala na si Kristo anak ng Diyos. Ang buong aklat po ni John ay patungkol po sa pagpapatotoo ni Jesus ay Kristo, ang anak ng Diyos. So dito po sa John, chapter 20, verse 30, babasahin po natin. Ito ang sabi ni Apostol Juan. Anong dapat nating paniwalaan? At anong dapat nating ipahayag? Kung sino ang ating Panginoon. Sabi po niya rito, gawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsasampalataya magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So ito mga alagad ng ating Panginoon. Ipinahayag nila kung sino ang ating Panginoon. Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, na buhay kanya. Yun ang sinasabi nila. Yung pong bating o yung eunuch, ipinahayag din po niya sa kanyang bibig kung sino ang ating Panginoon. Pumunta po tayo sa Gawa, chapter 8. Habang si Felipe po ay sinugo ng Espiritu Santo, napuntahan niya yung bating o yung eunuch at aralan siya tungkol sa ating Panginoon. Sa verse 36, verse 37. At sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig. Pasingin po natin ito, no? Sila nakarating sa may tubig. Kung titignan po natin ang kasaysayan na ito, sa verse 26, pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, tumindig ka at pumunta patungong timog sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito isang ilang na daan. So yung eunuch o yung bating, nagsamba siya sa Jerusalem at pawila siya sa kanyang bayan sa Ethiopia. Na yun ay mahabang lakbayin. So meron siya bawang tubig. So ang bautismo po ay bisik-bisik lang, ay kahit dun sa karwahe, pwede siyang bisikan. Pero nung nakarating siya sa dakang may tubig, doon naisip ng bating, narito ang tubig ganyan. Ano ang nakadlang upang kayong bautismoan? Ano pang dapat kong gawin para ang bautismoan ganyan? Sinabi ni Felipe, kung kayo sumasampalataya ng buong puso mo, ay maaari. At sumagot siya at sinabi, ako ay sumasampalataya na si Jesus Cristo ang anak ng Diyos. So siya nagpahayag na si Jesus Kristo ay ang anak ng Diyos. Kanya. Ito yung eunuch o yung bating, bago siya nabautismuhan, ipinahayag niya ang ating Panginoon. Ngayon, pag hindi natin ipinahayag ang ating paniniwala sa ating Panginoon bilang siya ang Kristo at ang anak ng Diyos, in other words, ay Diyos, siya hindi tagapagligtas ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Kapag tinanong tayo ng tao, sino si Kristo? Kailangan din sabihin, siya ang anak ng Diyos sa buhay ka natin. Hindi lamang sa tao, siya rin ay Diyos na nagkatawang tao. Dito po sa Mateo chapter 10, verse 32, hanggang verse 33, basahin natin ulit. Pati, binasa natin kanina, ulitin lang natin ang pagbabasa. Kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan na aking Ama nasa langit. Ngunit sino man magkaila sa akin sa harapan ng mga tao, ay pagkakaila ko rin naman sa harapan na aking Ama nasa langit. Kung hindi natin ipapahayag ang ating paniniwala sa ating Panginoon na siya ang Kristo at ang anak ng Diyos, ikakaila rin tayo ng Panginoon sa kanyang Ama nasa langit. Ganyan. So, kailangan natin ipahayag. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya kung sino ang ating Panginoon, siya ang anak ng Diyos na buhay. Sa huling araw, kikilalanin ng lahat ng mga tao kung sino ang ating Panginoon. Maaaring di sila naniniwala sa kasulungan yung panahon, hindi nila pinaparangalan ang Panginoon sa karapat-dapat niyang karangalan, pero pagdating ng araw, sa huling judgment, sa huling araw, sa judgment day, kikilalanin nila yung Panginoon kung sino siya. Doon nila malalaman kung sino itong Jesus na hindi nila pinaniniwalaan. At ang bawat dila ay ipahayag na siya sa Kristo ay Panginoon sa kalalatian ng Diyos Ama Kanya. So, kailangan isang paraan ng pagbibigay natin ng pagpaparangal
sa ating Panginoon, ay pakilala natin siya sa mga tao. Ang ating paniniwala na siya, ang Jesus na napako sa krus, ay ang piniling tagapagligtas at siya anak ng Diyos. So kawawa po yung mga taong naniniwala sa krus, tao lang. Hindi po sila maliligtas. Dahil pinagkakailan nila ang ating Panginoon bilang anak ng Diyos. In other words, siya po ay Diyos. Pangalawang paraan ng pagbibigay karangalan sa Panginoon ay sa bautismo. Kaya nga po yung mga relihiyon na hindi naniniwala na ang bautismo ay mahalaga, hindi nila pinararangalan ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, ipinakita niya ang kahalagaan ng bautismo. Dahil siya mismo ay nagpabautismo. Isipin po natin yun. Ang layunin po ng bautismo ay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kahit yung bautismo ni Juan, ay meron din ganong klaseng layunin. Pero ang Panginoon, hindi naman siya makasalanan. Wala siyang pagkakasala, di ba? Pero nagpabautismo pa rin siya. Basahin natin. Sa Mateo, ikatlong kabanata, ikalabing-4 na talata, hanggang ikalabing-5 talata. At magsimula tayo sa ikalabing-3. Mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siya kadilangan ni Juan na nagsasabi, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin kanya. Ikaw ay mas mataas sa akin. Bakit ka nagpapabautismo sa akin kanya? Ako ang dapat nagpabautismo sa iyo. Sa ikalabing-5, ngunit sabagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganito nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. At siya ay sumangayon. Isipin po natin, pag tayo po ay nagpapabautismo, pinaparangalan natin ng Panginoon. Kasi siya nagpabautismo rin. Ipinakikita sa atin ang kahalagaan ng bautismo. May sabihin, kung hindi tayo magpapabautismo, pagdating ng panahon, sa huling araw, sa araw pag-uugong, tatanungin tayo ng Panginoon, bakit ka nagpabautismo? Ako nga, kanya, na hindi naman tayo nagpabautismo, dahil wala akong pagkakasala, ako ay nagpabautismo kanya. So, tingnan niya, yung ating Panginoon, siya nagpabautismo. Kaya kung tayo magpapabautismo, pinaparangalan natin ang Panginoon. Pangalawa, ito'y pinagutos ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Dito po sa Mateo chapter 28, verse 19. Umayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila niyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito'y utos ng Panginoon. Kaya kung magpapabautismo tayo, pinaparangalan natin ng Panginoon. Sapagkat ito'y pinagutos niya. Pagka hindi tayo sumunod sa bautismo, nire-reject natin ng Panginoon. Hindi natin siya pinaparangalan. Dito po sa Marcos 16, 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, umayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas datapot. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kung hindi ka sumampalataya, hindi mo pinaparangalan ng Panginoon, kaya hindi ka maliligtas. Ito yung utos ng Panginoon. So, kailangan tayo sumunod. Ito yung ginawa na po natin. Binibigyan na po natin ng emphasis sa ating pag-aaral. Dito po sa bautismo, ito yung pakikipagkaisa sa kamatayan, pagkalibing, at pagkapuyo ng huli ng ating Panginoon. Yan ang Ebanghelyo, di ba? Dito po sa una Korinto, ika-15 kabanata, unang kayong ika-4, hindi ko nagkakamali, o ika-6. Ito yung pinahayag ni Apostle Paul. Kanya, ito ang Ebanghelyo kanya, na nung kayo sumampalataya, kayo naligtas. Ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita o Ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap, so tinanggap na nila yun, ginawa na nila, na siya naman ninyong pinaninindigan na sa pamamagitan nito kayo ligtas kung matatag ninyo itong panghawakan, maliban kayo sumampalataya na walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat,
Ang aking din tinanggap. Tinanggap. Ibig sabihin, yung pinapangalan ni Pablo, hindi galing sa kanya. Ito yung tinanggap niya sa Panginoon. Ano? Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, siya inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Yan ang Ebanghelyo. Ang ating Panginoon ay namatay sa krus, inilibing at pagkatapos ay nabuhay na maguli. Pag tayo nabautismohan, yun din ang nangyayari sa atin. Ito yung larawan ng Ebanghelyo. Si Kristo namatay, nailibing at nabuhay na maguli. Sa bautismo, yun din ang nangyayari sa atin. Tayo namamatay, tayo nililibing, at tayo nabubuhay na maguli. Basahin po natin, mga kapatid. Sa Romans chapter 6, verses 3 to 4, dito po sa chart po natin sa English, basahin natin sa Tagalog. O hindi mo yung nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismoan kay Kristo Jesus ay nabautismoan tungo sa kanyang kamatayan. So sa isang kahulugan, nung tayo nabautismoan, tayo namatay. Yan namatay sa atin. At dahil tayo namatay, tayo nilibing. Ganyan. Doon sa ika-4, basahin po natin. Kaya tayo nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Nung tayo na bautismo, ang tayo nilubog sa tubig. Ito yung larawan ng paglilibing. Ganyan. Dahil tayo namatay sa pamamagitan ng bautismo. Bastunin po natin. Na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalalakihan ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So, ano nangyayari tayo sa bautismo? Pag tayo na bautismohan, nilubog tayo sa tubig, namatay ang dati ang pagkatao. Yung dati ang pagkatao ng makasalanan, namatay na yun. Kaya yun ay nilibing. Tayo nabubuhay na maguli. Dahil siyempre, aalsa ka sa tubig. Ikaw ay mabubuhay na maguli. Ikaw ay isang bagong nilalang. Ganyan. Kaya kayo mabubuhay sa panibagong buhay. Yun ang ibig sabihin ng born again. Ikaw ay dating makasalanan. Nung ikaw ay sumampalatay kayo na bautisman, kinilubog sa tubig, namatay na yung makasalanan yun. Wala na yun sa harapan ng Diyos. At pag tayo po ay umahaw sa tubig, ang pagtingin sa atin ng Diyos, ikay malinis kanya. Ikay bagong nilalang. So yun ang makikita natin. Tayo nakikipagkaisa sa kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Pinaparangalan natin ang Panginoon. Kinikilala natin ang kanyang dakilang sakripisyo na siya namatay, nalibing, at nabuhay na maguli. Yun nangyayari sa atin sa bautismo. Tingnan ninyo sa maraming sinasabi sa Biblia. Dito po sa Galatia, chapter 2, verse 20. Ang sabi ni Pablo, ako'y kasama na pa ako sa krus ng ating Panginoon. Eh, nung napako sa krus ng Panginoon, wala naman si Pablo doon. Hindi pa siya Kristiyano nga nung namatay ang Panginoon. Basahin natin. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na sa akin na nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Gayun din po sa Efeso, sa 2 kabanata, sinasabi rin tayo po ay kasamang nabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kaya basahin po natin. Ano po? Dito po sa 6 na talata, sa Efeso, 2 kabanata, 6 na talata, at tayo muling binuhay na kasama niya kanya, na pinahupo kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. Eh, nung nabuhay na maguli yung Panginoon, di naman tayo kasama na buhay na maguli. Ito yung nangyari tayo na bautismohan. So, sa bautismo, pinaparangalan natin ang Panginoon. Kaya paano yung mga tao na hindi naniniwala na kailangan silang bautismohan para maligtas? Tinatanggihan nila ang Panginoon. Hindi nila pinaparangalan ang ating Panginoon, mga kapatid. So, tinatawag natin Lord's Supper. Akala po natin, walang kwenta ang communion na ginawa natin kanina. Pero ito yung mahalaga. Pinaparangalan natin ang ating Panginoon. Dito po sa Lucas, babasahin po natin. Dito po sa Lucas, 22 kabanata, sa 19 na talata hanggang sa 20. Napakaya sa Tagalog, ito po.
At sa inumpot ng tinapay at ang si makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito ay katawan na binibigay dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan, na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos dahil sa inyo, ay ang bagong tipan sa aking dugo. Ganyan. Sabi-sabi, kapag ginagawa po natin yung Lord's Supper, inaalala po natin ang kamatayan ng Panginoon. Pinaparangalan natin ang Panginoon at kanyang kamatayan. Ganyan. So ito'y mahalaga na kailangan natin gawin. Ito'y paraan ng pagpaparangal natin sa Panginoon. Tignan po ninyo. Yung naunang iglesia sa Jerusalem, yung kauna-unang kongregasyon sa Jerusalem, ginawa nila ito. Sabi po natin. Dito po sa Gawa, chapter 2, verse 41. Ipinagpatuloy po ni Apostle Pedro yung kanyang pangangaral. At yung mga sumampalataya, yung tinanggap ang kanyang pananalita niya, ay para na mabautismohan. Kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismohan at nadagdag ng araw ngayon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili silang matibay sa tulong ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Yung salitang pagputol-putol ng tinapay, ito isang pahalan sa Lord's Supper o Communion. Bagamat pagputol-putol ng tinapay binabanggit, ito ang naging pangalan. Kasi pag sila putol-putol ng tinapay, inom din sila sa katas ng ubas. Automatic yun. Kaya kahit sabihin natin na pagputol-putol ng tinapay, naunawaan nila ang ibig sabihin nun. Ito yung Lord's Supper. Kinakain natin yung tinapay na walang levadura at umiinom tayo sa kopa o sa grape juice na naglalarawan sa dugo ng ating Panginoon. Yung iglesia po sa Troas, naalala po natin, nung naglalakbay na pabalik si Pablo patungo sa Jerusalem, nandun siya sa Troas. Anong ginawa nila doon? Sila naghintay ng 7 araw kanya. Babasahin po natin, basahin natin. Sa Gawa chapter 20. Dito po sa 7 talata, magsimula tayo sa 6. Ngunit naglakbay kami mula sa Pilipos pagkaraan ng mga araw ng tinapay na walang pampalsa, at sa loob ng 5 araw dumating kami sa Troas, kung saan kami tumigil ng 7 araw. Kanya, naghintay sila 7 araw. At ang unang araw sa linggo, nang kami nagtipon-tipon upang pagputol-putol ng tinapay, si Pablo nagsalita sa kanila, yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang sa ating gano'n. So ginawa nila yun. Kailan nila ginagawa? Tuwing unang araw ng isang linggo, ito lang ginagawa natin. Ang unang araw sa linggo ay ang linggo, hindi Lunes. Ang Lunes ang unang araw ng trabaho, unang araw ng eskwelahan, pero ang unang araw ng isang linggo ay linggo. Yung makikita natin. Dahil ikapito ay Sabado, so yung unang araw ay linggo. So kailangan nating ginawa nila yun sa mga kapatid sa Troas. Dahil pagkat pinapayag nila kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagdating niya. Kung si Pablo po ay pumunta sa Corinto, sumulat sa Corinto, yung mga kapatid sa Corinto, ginaganap nila. Kaya lang, ang problema, lumihis sila. Ginawa nilang ordinaryong kainan yung Lord's Supper. Kaya pinagbikaan sila ni Apostle Pablo. Nilapastangan nila ang pagganap ng apunan ng Panginoon. Ginawa nilang ordinaryong kainan. Basahin po natin sa mga talata. Mula po sa 23 hanggang sa 29. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing sa ipagkanulo ay dumampot ng tinapay na walang pampalsa, at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Anong dahilan bakit kinakain natin yung tinapay na naglalarawan sa kanyang katawan? Upang siya'y maalala natin sa pag-aalaala sa akin, ganyan. Sa pagkapabibigay ng parangal sa kanyang kamatayan na siyang dahilan bakit tayo naligtas. Di ba? Tuloy po natin.
sa verse 25, nang sa gayunding paraan ay kinuha niyang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siya bago tipan sa aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo iinom nito sa pag-aalala sa akin. Ganun din. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So, ang ginagawa po natin tuwing unang araw sa linggo, tayo po ay kinakain natin yung tinapay na walang pampalasa, iniinom natin yung grape juice. Ang ginagawa natin, ipinapayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagdating niya. Binibigyan natin ng pagpaparangal ang kamatayan ng Panginoon. Binibigyan natin ng pagpaparangal ang Panginoon. Ganyan. Kaya kailangan natin gawin ito sa isang nararapat at kagalang-galang na paraan. Basahin po natin sa verse 27. Kaya ang sino man kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siya sa atin ninyo inyong sarili at sa kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom na hindi kinikilala ng katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. So ito, sino yung katawan? Katawan ng Panginoon, yung nakao sa krus. So kaya nga ginagawa natin sa isang paraan nararapat, kagalang-galang, dahil ginagalang natin ang kamatayan ng Panginoon. Nagbibigay tayo ng pagpaparangal sa ating Panginoon. Kaya huwag nating basta-basta gawin yan. Ito'y gawin natin na tayo seryoso, nagpapasalamat tayo, at inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Habang tayo kumakain, tumiinom sa kopa, mga kapatid. Ngayon, siyempre Hebrews 10:25, huwag nating pabayaan. Nag-uusap po tayo kanina ni Sister Sarina, napakahirap na buhay ngayon. Halos wala po tayong binibigay na day off sa trabaho. Pero kung isipin po natin, panalangin natin sa Panginoon, nabigyan tayo ng pagkakataon dahil hindi natin nararapat pabayaan kanya. Dito po, siyempre, chapter 10, verse 25. Ito ang ating mababasa. Ito nga pa problema natin sa mundong sa panahon na ito eh. Dati ang linggo ay halos pahinga ng mga tao, ngayon hindi na. Sa verse 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugalang iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na yung araw. Huwag nating kalimutan. Ito'y mahalaga. Pinaparangalan natin ang Panginoon. Pinaparangalan natin ang Panginoon kapag kataglay natin yung pangalan Kristiyano. At wala natin ibang pangalan. Kapag ka nagtatanong tayo sa mga tao, ano ka kanya? Baptist, kanya. Ano ka? Methodist. Hindi mo na sinasabi Kristiyano sila eh. Pagkatanong tayo, ako'y Kristiyano, sasabihin na, Kristiyano na ako kanya. Pero tayo wala tayong ibang pangalan kundi Kristiyano. Dahil ito'y pangalan ng ating Panginoon. Dahil siyang ating tagapagligtas. So, kailangan tayo nakapangalan sa Kanya. Yung iglesia ay pag-aari ng Panginoon. Siya'y bumili. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya nga po, sinasabi ng iba, ang ating Panginoon ay tao lang. Hindi totoo yun. Tandaan po natin, ang Ama, wala siyang dugo. Dahil di naman nagkatawang taong Ama, wala siyang dugo. Sino may dugo? Ang ating Panginoon. Basahin po natin. Kaya tinatawag na iglesia ng Diyos kanya. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawang sa kailay binigay kayo ng Espiritu Santo na maging mga tagapangasiwa upang pangalagaan yung iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sino ang Diyos yun? Hindi ang Ama. Wala namang ibilus ng dugo ng Ama eh. Sino nagbuhos ng dugo? Ang ating Panginoon. So, sino nagmamahal ng iglesia? Ang ating Panginoon. So, siya kanina ng pangalan sa ating Panginoon. Kaya pag lumabas tayo sa labas, ano nakalagay diyan? Church of Christ. Ito ay iglesia pag-aari ng Panginoon. Yung ibig sabihin mo. Dito po sa Mateo chapter 16 verse 18, sinabi ng Panginoon, at sinasabi ko naman sa inyo kay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ang iglesia,
at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanay laban sa kanya. Ang ibig lang sabihin, kahit ako'y mamamatay, ako'y mabubuhay na maguli. Upang itayo ko kanya ang aking iglesia. Sa Romans 16:16, pagbatihan kayo ng banal na halik, ang mga iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Pero hindi yan ang iglesia ni Cristo nakikita natin. Ito po yung nakisulat noong unang siglo. Yun, 1914 yun. Ito yung unang siglo pa ito. So, kailangan taglayin natin ang pangalan ng Panginoon. Yung po'y pagpaparangal sa ating Panginoon. Ang mga alagad, kailangan tayong tawagin sa pangalan Kristiyano. Kaya pag tinatanong ka, ano ka? Kristiyano, ha? Ako'y alagad ni Kristo. Ako'y Kristiyano, ha? Doon po sa Gawa, chapter 11, verse 26. Si Pablo po ay, nung siya ay nabautismo, siya pumunta sa kanyang lugar, sa Tarsus. At hinahanap siya ni Bernabe. At tatagpuan niya doon. Basahin po natin. Nang siya'y kanya matagpuan, ay kanya dinala sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon ay nakasama sila ang iglesia at nagturo sila ng napakaraming tao. At sa Antioquia, mga lagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano. So, kailangan tagalayin natin ang pangalang Kristiyano at wala lang ibang pangalan, kundi pangalang Kristiyano. Dahil ito ay pagpaparangal sa pangalan ng ating Panginoon. Noong si Pablo ay nangaral kay Haring Agripa, unfortunately, si Agripa, hindi siya sumunod. Yun po'y malungkot. Nalapit na siya, pero malayo pa rin, dahil hindi siya sumunod. Basahin natin sa verse 28. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa magling panahon, ay hindi kahit mo kung maging Kristiyano kanya. So, nung pagkakilala ni Agripa kay Pablo, siya isang Kristiyano. At dito po sa unang Pedro, sa ika-4 na kabanata, sa ika-16 na talata, huwag natin kahiya ang ating pagiging Kristiyano. Huwag natin kahiya. Basahin po natin sa verse 16. Ngunit kung isang tao ay magdurusa bilang Kristiyano, huwag na ikahiya ito, kundi lalatihan niya ang Diyos sa pangalan ito. Sa pangalan Kristiyano. Bakit? Sapagkat nabibigay pagpaparangal sa ating Panginoon. Dito na po tayo dito. Ipagpapatuloy po natin ang ating mensahe. Yung susunod na linggo, marami po kasi ito yung paraan ng pagpaparangal sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay lumako na sa ating baga.